galing yung mga passenger? Hindi ko rin alam. Saan yan? Hindi na ako marunong mag-commute. Siguro. Hindi na ako marunong mag-commute eh. Bale. Dito na kami. Pero hindi naman ako magugutan. Kumain kami. Ah! Parang mabingi ako kanina. O, diba? Okay na yan. O, dito na. Sige, sige, sige. Thank you very, very big. Bye-bye. Bye. Sige po. Salamat. Sige. Apa. Salamat. Ingat. So, paano? Aakit na ako. Hello habibis, another day, another mini vlog. By the way, ilang araw na nga akong walang vlog o walang upload. Medyo na busy lang. Bale, ito yung vlog ko nung umuwi ako sa province. Ang tagal na nito, 7 months ago. I think 8 months ago na ganun. Bale, dito nga umakyat na ako sa taas para mag-check-in. Actually, maaga pa to pero inagahan ko talaga kasi ayokong maiwan at ayoko rin magsayang ng pera. Since, siyempre, yung pupuntahan ko is gastusan or alam nyo na. Bali, napauwi nga ako dito nang wala sa oras kasi nga na-aksidente yung nanay ko. And, siyempre, as a anak, siyempre, gusto ko ako yung mag-alaga sa kanya hanggang sa gumaling siya. And dito nga, nagaantay na ako dito ng flight namin. Nasa waiting area na ako niyan. Bali, going to Cotabato to, hindi na ako nag-chensang kasi sobrang layo sa amin nun. Mas malapit yung Cotabato. Medyo pricey nga lang siya, pero mas malapit. And dito nakasakay na nga ako, hindi ko na nabidyohan yung pagsakay ko since naman na sobrang sikip ng daanan. Alam mo na yon pag madaming nakasakay. And dito umiidlip ako and nagko-content ako dyan para sa affiliate ko. Oo, kasi nga dyan ko nabili sa TikTok yung mga ganitong mga pangtakip ng mata sa eroplano. Ganon. Since nga gusto nating kumita at alipin tayo ng salapi, ayan, magko-content tayo or mag-affiliate tayo kahit nasa taas tayo ng eroplano. Ganon siya, ka-basic sa akin. And dito nga gusto ko matulog pero hindi talaga ako makatulog as in. Kaya iyan, so palobat na rin yung cellphone ko that time. Since nga ninalobat yung cellphone ko, hindi ko na nabidyohan yung pagbaba ko ng eroplano. And andito na ako sa hospital kung saan hindi pa natatransfer yung nanay ko pagdating ko dyan. And kinuhanan ko ng video to kahit sobrang layo, hindi pa ako makakuha ng maayos dyan kasi wala akong malapagan. And nagpakanlong nga ako sa tatay ko dito kasi I know na hindi pa sila okay ng nanay ko. Medyo may tampo-tampo pa ako sa tatay ko. Sabi ko sa nanay ko, since nandito na ako at medyo nahimasmasan na siya, lagyan ko nga siya ng lipstick, ganon. Kaya sabi ko, ang daming bisitang pumupunta, hindi siya kaaya-aya, tignan. Sabi ko, bigayan ng anak mo kaya kailangan mo siyang gamitin. And dito nga, since hindi pa siya makakain ng maayos, after kong lagyan ng lipstick, pinainom ko na rin ng gatas at sinubuan. Kasi nga, kailangan niyang kumain. Kasi sabi ko, para lumakas siya, kahit naman nag-groggy pa siya doon sa pagbagok ng ulo niya, doon sa simento kung saan siya na-aksidente. And isa sa reason bakit ko gustong magpapit or bakit ko gusto nag-workout, kasi sabi ko sa sarili ko, pagdating ng time na kailangan ako ng magulang ko, gusto ko ako yung nagbubuhat sa kanila. And hindi naman ako nagkamali kasi itong time na to, ito yung time na talagang binuhat ko yung nanay ko kasi as in wala akong katuwang. Kasi yung kapatid kong lalaki, siyempre may sariling pamilya at may mga inaasikaso na din. Kailangan ko siyang bangunin para pakainin ko siya or painumin. So, dito dumating yung kapatid kong lalaki pero hindi na nakuha sa video. Hindi pa nakakalunok ng maayos yung nanay ko kasi nga masakit yung baba niya kasi nabiyak yan. Tapos, nauntog pa yung noon niya. Kaya, painumin ko muna siya ng gatas yata yan. Hindi ako nagkakamali, gatas yan. So dito sinuklayan ko na nga siya para at least pretty naman siya kahit ngarag pa siya o groggy pa siya dun sa nangyari. Alam mo yun, gusto natin siyempre maganda yung magulang natin kahit anong mangyari. Kasi nga ang dami niyang bisita para minuto ganun. Siyempre malaki kasi yung pamilya nila, bakit ako rin ang sumagot? So pinahiga ko na din siya after ko siyang talian kasi nga nangangalay na din siya. Kung nakikita niyo yung paa niya dyan, kasama yan doon sa nadaganan ng motor nung na-aksidente siya. Kaya wala talaga siya halos magawa, kundi nakahiga lang siya that time.
Bale, chinek na siya ng nurse kung ano yung progress or gumagaling ba yung nasa baba niya. Kasi nga, yan yung minsan na sumasakit. Oo, hindi minsan, madalas. Kaya umiiyak siya lagi kasi masakit nga daw yung kanya, yung baba niya. So, dito, tanghaling tapat na dito kaya pinakain ko na din siya. Nagluto na din yung kapatid ko, sila nung asawa niya. Kaya, sakto, nagugutom na rin yung mother ko. Kaya pinakain ko na din. Sobrang sarap sa pakiramdam na alam mo yon, yung mga ganitong moment na magagawa mo yung mga ganitong, although hindi siya ganong kadali kasi nga nakikita mo nahihirapan yung magulang mo, pero masarap siya sa pakiramdam na napagsilbihan mo yung kaisa-isang nanay mo, diba, na nagluwal sa'yo ba. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na kahit gaano kasama yung magulang mo o ano man yung naggawang pagkakamali ng magulang mo, kasi since hindi sila perfecto, sila pa rin yung nagluwal sa'yo at naghirap at dahilan kung bakit nandito tayo sa ibabaw ng mundo. Ganon. And after ko siyang pakainin, pinupunasan ko siya, sabay massage ko sa ulo niya kasi nga medyo masakit nga daw yung ulo niya. Gawa nga nung pagkabagok. Medyo paulit-ulit pero yun talaga yung nangyari sa buong araw ko. Eto, pagdating ko pa lang to nung araw to kasi dumating ako 9 AM and sa buong araw ko wala akong inasikaso, siya lang talaga.